Saan kaya hahantong itong NBI Director Melvin Matibag versus Congressman Leandro Lebiste? Pero actually, wala naman silang malalim na alitan, ano? Ang nangyayari lamang ngayon, lumutang ito pong pangalan ni Leandro Lebiste na di umano'y siyang magbabayad kaugnay po ng planong i-entrap o palabasin na masama ito pong si Executive Secretary Ralph Recto dahil po ito sa pagsasabi di umano ng isang bugaw kung saang pinangalanan si Jing Paras na itinuturo naman ng bugaw din na yan na ang magbabayad daw po ay itong si Lebiste. Kaya naman, ito pong si Leandro Lebiste, nagsalita po ito kay Director Melvin Matibag na parang pinupuri pa raw siya dati. Tapos ngayon, ganun na. Pero may tugon dyan, ito pong si NBI Director Matibag at yan po ang ating pag-uusapan sa naging interview po sa kanya kanina ni na Anthony Taberna at saka ng DCBB. Pero before that, ang NBI kinumpirma na nga po na naipadala na ang subpoena para kina dating Congressman Paras at Congressman Lebiste. Yan po ay ayon kay Matibag. Naipadala na ang subpoena para kina dating Congressman Jacinto Jing Paras at Congressman Leandro Lebiste ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Inaasahang haharap sila sa NBI NCR ngayong Huwebes, August 6. Ayon kay Matibag, pagkakataon daw ito ni Paras at Lebiste para maibigay ang kanilang panig kaugnay sa naturang issue. Ang nangyari kasi dito mga tol, may nahuli po ang NBI kaugnay ng isang human trafficking na isang personalidad at along their investigation, parang nadulas o natisod nila. Ito pong grupo di umano ni Jing Paras na ang nasa likod daw na magbabayad si Lebiste. No, kaya ganyan po yung naging kwento rito. Pakinggan po natin yung naging interview kay Matibag ng DZBB. Alright, Director, pakikwento nyo nga ho sa amin, paano natuklasan ng NBI na may ganitong klase ng plano? Well, this is supposed to be an ordinary operation po. Yung day-to-day lang na operation, regular operation na NBI, we do that entrapment. Ito pong binabanggit na talent manager o bugaw na sinasabi, nasa radar na po ng NCR STG yan, yung regional office namin. Okay. Yun po yung So nung na-involved sa human trafficking, nagpo-provide ng mga babae at lalaki for a fee. Subukan ko ilagay yung mukha ko sa thumbnail. Nagtanong ako kay ChatGPT, sabi niya, subukan mong magkaroon ng branding yung sarili mo nga, no? Sige, sundin natin kung anong hilig baka sakaling ma-improve. Malay ninyo, ma-improve yung ating performance dito. Tuloy-tuloy na yan. Pero pagka hindi magbabago, tatanggalin ko ulit yung mukha na yan. Pangit. Tuloy po tayo dito. Para po magbigay ng sexual favors, ganun po. So nagkasa po ng entrapment operation yung SCR. So entrapment sa isang 5-star hotel at nung dahil kasi entrapment, na-entrap nga po, dinala sa opisina dito sa NCR para imbestigahan, i-process na po. Nung pinoprocess na, sinasabi, wala naman kaming illegal na ginagawa, sabi niya ganun. Ano lang naman, wala naman kaming natanggap na pera, naka-body worn cameras naman po yung mga tao natin. So, may ebidensya po talaga. Until nagsalita na parang, sabi niya, baka naman ginigipit kami dahil dito sa, ito ba may kinalaman? Yan. Kumbaga, biglaan yung pangyayari. Wala sa hinagap ng NBI na matitisod nila yung mga ganitong personalidad. Kasi nahuli yung bugaw Tapos siguro, dahil nga may nangyayari di umanong usapan sa pagitan ng mga tinuturo niya, naisip niya, baka pinupolitika sila. Baka kaya sila hinuhuli dahil natunugan. Hindi nila alam na wala namang ganong impormasyon ang NBI nung una. Nag-ugat lahat dahil sa pagsasalita nitong bugaw. Dun sa trabaho namin na pinapagawa sa amin tungkol kay Senator Recto. Senator pa nga po ang tawag. Opo. Ganun lang, bigla out of the blue, sinabi lang nila na siya nag-volunteer. Natakot na po Natakot dahil gusto, siguro, tumatanggi talaga, baka
parang nag-speculate na, baka naman kaya nyo kami nuhuli dahil doon sa pinapagawa sa amin ni Secretary, Senator Recto, Senator pa po yung term. So tinawagan po ako nung team leader, sinabi na gano'n. Sabi ko, teka, imbestigahan nyo na yan, palawakin nyo na, tingnan nyo na bakit binabanggit yan. Baka there is something na plano. So doon na po, at nung inimbestigahan, yung doon sa 5 babae na kasama, yung isa, nag-volunteer na rin na information, nakasama pala siya doon sa kinakausap ng grupo nga ni Congressman Jean Paras. So ganoon na po, ang nag-exclusive interview naman po dyan na pinayagan ng abogado nila, nung talent manager, ay si Jan Consulta, kaya nakuha niya yung statement mismo openly, buong na statement nung si alias Jen at si alias Ken. Parang na-post nga ni Jan Consulta sa kanyang Facebook page yun no? Hanapin nga natin, mga tol. Jan Consulta. Tingnan natin kung makikita natin. So, yun oh. Diba? Ito yun oh. Tingnan. Exclusive. Talent manager ni Elias Jen na si Elias Ken. Eksklusibong nakapanayam ng GMA News. Kanyang idinetalye kung paano siya kinumbinsi na sumama sa umano'y planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. At naging laman po ito ng balita ng mga nakaraang araw. Balik po tayo dito. Yung ginamit na alias, hindi po binibigay yung totoong pangalan. So that is a human trafficking case na lumabas meron palang plano kay Executive Secretary. At binanggit nga po yung pangalan na ang kausap at kaharap nila mismo ay mga abogado kasama si dating Congressman Jean Paras. At yung pong paglutang ng pangalan ni Congressman Libiste ay nanggaling po yan kay Congressman Jean Paras. Kaya naman po, kaya namin sila pinapatawag, hindi naman dahil sinasabi na sila kaagad pinaniwalaan na suspecha. Innocent until proven otherwise. Yun po yung prinsipyo natin dito. Gusto namin magbigay linaw po sila. Dahil mabigat po na akusasyon yung ibinabato sa kanila. So ang naturalesa po nito, kung nag-iimbestiga ang otoridad at NBI, dapat mag-cooperate kayo, lalo na't sinasabi ninyo na wala kayong kinalaman. May nabanggit Hindi po. hindi naman po pwede sa social media lamang at sa pahayag lang itinatanggi. Kaya officially po, meron tayong statement po niyan. Meron po kayo nabanggit na may kasama din mga abogado, si dating Congressman Jing Paras nung kinausap itong mga ito. Nakuha niyo ba yung pangalan ng mga abogadong yun? Well, yung po yung aming kinukuha ngayon na identity nila at may mga ginagawa tayo po mga hakbangin at kaya nga po sila pinapatawag na dahil para bigyan linaw ito kasi mabigat pa nga po na akusasyon, hindi naman po pwedeng baliwalain lang po natin dahil hindi naman po siguro magsasalita ng ganun basta-basta at malaking mga tao yung mga binabanggit na wala tayong nakikita pinanggagalingan. Tama po ba na 5 million pesos yung sinasabing ibabayad dun sa bugaw at saka sa mga babae once na naisagawa yung pinapatrabaho sa kanila? Actually, nagsimula sa 6, sabi, tapos 5.5 para may 500 pa raw na commission si Kong Jing Paras, tapos 5M, taging 1 million, apat na babae, at saka yung pong ating talent manager. So, yun po yung pangyayari niya, kaya iniimbestigahan po natin ngayon. At doon natin po titingnan kung anong mga anggulo po na dapat nating sipatin. Ano daw po ang motibo? Bakit ika-character assassinate itong si Executive Secretary Ralph Recto? Yan ang dapat nating malaman, ano? Kasi dalawang anggulo yung nakikita diyan ng publiko Una, politika. Magkalaban sa Batangas itong dalawa na ito. In fact, sa nakalipas po ng mga buwan, panay atake itong si Libiste kay Executive Secretary Recto at sumasagot din naman itong si Recto. Pero ang mas malalim na tinitingnan ngayon dito, yung posibleng parte ito ng destabilisasyon. Sinasabi kasi na iisa-isa hindi umano yung mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos at palalabasin na masasama sila, sisirain sila sa harapan ng publiko. Hindi nga lang daw itong si Recto ang target Kasama pa yung mga ibang miyembro ng gabinete ay gagawan daw din di umano ng kwento. Yan po. Actually, sinabi doon, local politics sa Batangas, yan ang magkakalaban. Yun po yung binanggit according po kay Jing Paras. So let me make it clear na as to Congressman Libiste, sa ngayon,
ang pinangahawakan nating ebidensya ay yung pahayag lang ng dalawang tao, si alias Jed at alias Ken, base sa sinabi ni Congressman Jing Paras. Kaya magbibigay linaw dito si Congressman Jing Paras at yung mga ebidensya pang makakalap namin. So gusto namin sana dumalo sila sa Webes para we will confront them with other evidence na meron po ang NBI. Ano po yun? Pangyayari. Ano po yung other evidence na meron po ang NBI? Pwede nyo ho bang Well, ipahagi sa amin, attorney? Unang-una na po yung sinumpang salaysay ng dalawa at yung video na salaysay nila. Pero also the other evidence, I'd rather na makaharap namin sila before we make it public po. Ano po yung laman ng mga cellphone na nakuha ninyo doon sa Bugaw at saka doon sa mga Yun po, babae? yung other evidence, isa na po yan. Bigyan ko na po ng isang kasagutan si kasamang Joel po. Opo. Yung pong exchange ng Viber messages ni Congressman okay. Jing Paras. Kaya ngayon mga tol, ang hirap na talaga makalusot kung ikaw ay may kasalanan eh. Lalong-lalo na kung ginagawa mo yan sa pamamagitan ng paggamit ng information and communication technology. Dahil nagiiwan iyan ng digital footprints eh. In fact, sinasabi nga po sa ilang pagkakataon itong si Director Matibag ay kanila pong hihinga ng cyber warrant. Ito pong mga gadget na ginamit ng di umano'y Bugaw para ma-open nila once and for all kung ano yung nilalaman noong cellular phone at iba pang mga gadget. Pwede namang gawin yan ng, hindi nila pwedeng gawin yan ng bara-bara kasi kapag ka wala pong kaukulang warrant at anumang mga impormasyon na makukuha po nila doon, ay hindi po pwedeng gamitin ebidensya. Ngayon, assuming na walang kasalanan itong sila Lebiste at tinatanggi in particular nitong si Paras na kausap niya, itong Bugaw, makikita doon po yon. Pero, kapag ka meron lag doon at komunikasyon, makikita din doon yon. At hindi na yon maitatanggi pa nitong si Jing Paras. Bagamat sa ngayon, mariin po nilang itinatanggihan na wala daw pong katotohanan at in fact, parang ang nangyayari ngayon, character assassination na rin dito kay Director Melvin Matibag eh. Lalong-lalo na itong si Leandro Lebiste. Kung pupuntahan po natin yung kanyang mga approach ngayon sa pagharap sa problema na yan o issue na yan, ilan po sa mga post niya ay ito, no? Sabi niya, sinasagot niya na si Matibag, ito, binanatan niya pa ng mga previous message. Nasasagutin din naman ni Director Matibag sa interview na yon. Kasi dito sa sinend niya parang ini-insinuate niya na noon ang tingin mo sa akin future leader pa ng bansa tapos ngayon ganito ka na palibasa nakaupo ka na diyan parang ganun eh. Congrats. Ito po yung message ni Director Matibag sa kanya last 2025. Congressman Lian, I'm so proud of you. I hope I get to live long enough to see you one day leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. Ngayon, ang message na yan, last year, ay shinare nitong si Lebiste at ito po yung kanyang caption. Sarcasm. Maraming salamat, Attorney Melvin Matibag, sa inyong mensahe. Congrats, Congressman Liam, bla bla bla. Kaibigan ka ng aming pamilya. At isa ka sa mga mentor ko noong papasok pa lang ako sa politika. Maraming beses tayong nag-usap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi pa ako nakapag-post tungkol sa iyo. Ngunit madalas ka nang nasa balita. Sasabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling. At totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Alam kong inutusan ka lang. Kaya pinapatawad kita. May sagot po dyan si Matibag mamaya, mapapakinggan po natin. At kahit mawala na ang mga taong nasa paligid mo ngayon, pagdating ng 2028, pwede pa rin tayong magkwentuhan tulad ng dati. At syempre, sinundan niya na yan. Melvin Matibag, kung no one is above the law, bakit hindi si Ralph Recto ang ipatawag para malaman kung personal ba niyang kilala o hindi yung talent manager at talents ng Viva Max? Pakinggan natin ang tugon dyan nitong si Director Matibag. Sa nito ni yung talent manager. Kasi deny eh. So I want to hear them to categorically deny under oath dito na hindi nila kilala ng tao at walang pangyayari yan at walang plano na gano'n. So may Para naman hawak po kayong mas maging ebidensya. may hawak kayong mga Viber exchanges sa pagitan Meron ng po. Bugaw at ni dating Jing Congressman Paras. Jing Paras.
Tama, meron po. Meron po. Pero kay Opo. Libiste, wala. Wala. Yun nga po, yun yung sinasabi natin, ang tinitindigan natin dito ay yung statement ng dalawang witness na sinabi ni Congressman Jim Paras. Okay, paano po, Director, nagpasinungaling na po yung dalawa si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leviste. At sabi ko nga kanina, sa recent post niya, sinabi niya na, tinatanggi niya ito, kilala niyo raw po siya, nirepost niya yung iyong message dati na you're proud of him, Yan na, pakinggan natin. ang dahil sa kanyang pagiging mabuting politiko. And sabi po niya, pinapatawad na niya kayo kasi alam niya na napag-utusan lang kayo, Director. Well, unang-una po, bakit naman niya sasabihin pinapatawad ako? Wala naman po akong kasalanan sa kanya. Mhm. Inuulat lang po natin kung ano yung sinabi. Pangalawa, hindi po ba pinupuring magaling na politiko, kundi ang tingin ko sa kanya, that was 2025 August, malayo yung mararating niya na mabuting tao siya. But people change, ano po, di ba po? Mhm. At ang sinabi ko, ang sagot na dyan, no one is above the law eh. Yes. So, hindi dahil may pwesto na, may kapangyarihan at may kayamanan, ay iisip na tayong gumawa ng mga masama. Mhm. Mabuti nga po ipinost na yan eh. Kasi at least nagpapatunay po yan sa pagkatao ko na kahit kaibigan ko, kasama ko, kung kailangan may imbestigahan at papanagutin ka sa batas, gagawin po ni Director Matibag. Yun, no? Di ba? Doon yung makikita na may integridad itong si Matibag. Na kahit kaibigan niya, di niya sasantuhin. Alam ninyo mga tol, maraming nagdududa sa mga appointed ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga dating DDS. Nandiyan si Remulla, pinagdudahan si Ombudsman Boying. Pero tingnan nyo naman ngayon ang kanyang performance sa Office of the Ombudsman. Hindi 100% kasi may mga hinahangad tayong ma-resolusyonan na yung kaso katulad kay Chavit Singson. Pero napakaraming binangga ni Remulla ng mga kaibigan niya, mga kasamahan niya at malalapit sa kanya. No? Ngayon nakakulong na. Si Director Matibag din, dating DDS. Tingnan nyo naman ang mga binangga niya rin. At pinaka-latest, ito si Leandro Leviste. Pero tama yung punto niya. Ang tao nagbabago. No? Baka noon, mabuti itong si Leandro Leviste. Tapos ngayon, nagkaroon na ng problema. Pero kung ang pagbabasihan natin, yung pahayag naman ni dating Congressman Lito Atienza, mukhang walang buti talaga ito. Kasi ito'y yumaman, di umano, ayon kay Atienza, dahil sa pagkuha ng prangkisa na ginawa ng paraan di umano ng kanyang nanay na si Loren Legarda at kinalaunan di umano'y binenta. Yan po yung mga alegasyon no? Kaya kung yun pa lamang ang pagbabatayan, sa una pa lamang, wala nang buti. Dahil, grabe, talo ang taong bayan sa nangyari. Yung ipinagkatiwala po sa kanyang solar project, hindi niya naman na-deliver. Tapos, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, daang-daang bilyon ang nawala po sa atin dito. Bagyan at ng NBI. Napag-utusan So, ka lang yun daw po po. yung masasabi. Wala po utos sa akin. Ang akin pong commitment ay sa batas at sa mandato ng NBI na sinusunod po natin ang ebidensya, ang proseso at ang naayos sa batas ng ating investigasyon. Ang aking pong track record kahit maiksi pa rito sa NBI, makikita naman na wala tayong ginawa rito na taliwas sa batas. Okay. Marami pong parinig, maraming sinasabi, maraming pagbibintang na later on mapapatunayan, hindi pa na totoo. Kahit isa-isahin po natin, sinasabing ako yung lumusob sa Senate, lumabas yung CCTV, hindi. Sinasabing may bahay ako sa Amerika, eventually yung una nag-post umamin, hindi pala sa akin. So there are attempts to smear my reputation, pero yan po yung aalagaan ko. At yan po, kilala rin po ako ni Congressman Leviste. Katunayan, siya po nagmamalaki na mentor niya ako. Wala po ako itinuro na gumawa ng kasama. Kaya, kung Simple yun, ang lupit nun. Sabi niya, mentor niya ako. Wala naman akong tinurong kasamaan, di ba? Ibig sabihin, kung meron mang natutunan si Leviste, kabutihan kay Director Matibag. At yung mga discarding niyang mga ganito, hindi nang galing kay Matibag. mentor niya po ako, dapat komportable siyang pupunta rito sapagkat malinis ang konsensya niya at alam niyang wala siyang ginawa, handa siyang magkaroon ng sinumpaang salaysay dito na kahit saan makarating titindigan yung sinumpaang salaysay na yan. Okay. Maliban kay ES Recto, meron pa raw ibang opisyal na target. Tama ba, Attorney Matibag? Well, meron na pong mga spekulasyon dahil nung na-cover na, naglabasa na ganyan,
Although may mga reports nga po sa amin that there is a possibility. We are not discounting the possibility na pwede pong gawin. Kasi ang nakita ko sistema po rito, parang yung sa Russian yan, sa KGB rin, yung compromat eh. Yung ginagawan mo ng mga dossier, ng mga negative dossier po na yung mga personalities na malalaki, para doon mo sila pag-uhuin. Nangyari na po yan eh. So that could be a system or a modus na gustong gawin po ng mga gustong may mga kalaban po sa politika. Nakausap yun na po si ES Recto tungkol sa bagay na ito, Attorney Matibag. Opo, nag-usap na po kami and I think he himself is planning kung ano yung legal na steps na gagawin niya. But of course, nakasandal po siya doon sa investigasyon. At buti po, binanggit nyo yung sinasabi din ni Congressman Libiste na bakit hindi, kung gawa rin sa Babdalo, ba't hindi ko patawag daw si ES Recto at tanong sa pambababay. Maalala ko lang, bakit nawala na yung mga Cabral files ni Libiste? Simula din nung nakulong na itong si Rodante Marcoleta. No, kasi kung talagang may katotohanan yung mga sinasabi niya, dapat hindi niya iniwan yun. Dire-diretso lang siya doon, talagang inilaban niya yun. Ngayon, wala na. Tahimik-tahimik na yung Cabral files, tapos ngayon, ito na naman, bagong issue na naman sa kanya. Hindi po ganun yung sistema eh. Siya po yung prospect na victim eh. Siya yung bibiktimahin eh. So yun muna po mga nagpaplano, yun ang ipatawag natin. And eventually, pag may findings at gusto magreklamo nung taong gustong biktimahin, saka po natin kausapin. May ihahain na po kayong kaso laban doon sa mga nahuling bugaw at saka yung babae. Naka-inquest na po yan. Yung Naka-inquest babae na. po, hindi po Yung natin, pag human trafficking po, ang mga kababaihan po, Victim ang sila. mga subjects, they're victims. So we turn over them to DSWD. So yung bugaw, Yun lang pong, may kaso na Meron na po. human trafficking. Alright. opo, nakapile na po, qualified human trafficking. Kaya doon sa mga nagsasabi na scripted, wala naman po sigurong matinong tao na papayag Tama. na makulong sila ng no bail at isasakdan sila. Tama. Di ka naman tanga siguro para makukulong ka, no? Bail recommended, di ka makakapagpiyansa. Tapos, para lang gumawa ng kwento, no? Ang tingin ko nga dito, itong tao na ito, baka gusto nitong maging witness, ano? Para makipag-bargain sa ating gobyerno doon sa kanyang nalalaman in return sa mas mababang pwedeng ikaso sa kanya. Pero hindi na yun mababawi pa kasi na-inquest na eh. Pag sinabing na-inquest mga tol, yung tao na aresto nang wala pong bisa ng warrant of arrest. Ibig sabihin, yon ay nahuli siya sa akto o kaya yung tinatawag na hot pursuit, no? Eh dito nahuli sila sa akto, in-entrap sila eh. And then nang ma-entrap sila, di kailangan malaman ngayon ng prosecutor kung valid ba yung arrest. Yun po yung kaparaanan kaya tinatawag na ini-inquest. Kasi once na inquest, tinitingnan ng prosecutor kung lehitimo yung pagkaka-aresto. Pagka hindi lehitimo yung pagkaka-aresto, dapat pakawalan yung na-aresto ng ating otoridad. Tuloy po tayo dito po sa pakikinig. For human trafficking, para lang mayroong pag-uusapan po na script. Kaya bisan po yung mga tao, kailangan po siguro magsuring maigi at tingnan po kung ano talaga yung nangyayari. Huwebes po, no? Huwebes po itong... Webes po yung patawag sa kanila. patawag sa kanila. Kung hindi po Opo. pumunta, Attorney Matibag, ano magiging ang treatment ninyo dyan? Well, we will rely on the evidence na dumating sa amin. And if a case will be filed so warrant, so we'll file a case po. Kasi that is their opportunity to explain eh. So, titingnan po namin what could be the reason. Sa akin po, sana pumunta. Kasi pares po sila dating kongresista at isang kongresista. Malino. Kung walang problema, kung walang tinatago, kung walang ginawang mali, puntahan nila yan. Kasi lilinisin yan yung kanilang pangalan. In a separate interview, pakinggan din natin si Director Melvin Matibag muli dito sa interview naman. Eto, personal, hindi by phone. Nina Anthony Taberna at Jerry. Jerry, ano bang apelyido nitong partner? Baha, nandito na pala nakasulat, di ko binabasa. Ay, sorry. Naka-mute. Ulitin natin. Ano natin bago tayo mag-commercial, ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si NBI Director Attorney Melvin Chicago.
Matibag. Director, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Katunying at ka Jerry Bob. Bob, At sa lahat good ng morning. tumatangkilik sa trilyong tumatangkilik sa inyong programa dito sa DCRH. Maraming salamat po. Magandang umaga. Teka, may mga dala pa kayo. May mga kasama kayo. May mga dala. Ano ba yan? Puto San Pedro. Joy Puto Cake. Ano? Yung Maalala ko lang, Matol, nung nakaraan, nag-post ako sa Facebook ko. Nagtanong ako sa inyo, sino kaya ang magandang maimbitahang lawyer dito sa ating programa, no? Kasi lang medyo mahaba na yun pala. Hindi ko nalagyan ng picture eh. Tingnan nga natin yung mga comment ninyo. Kasi kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, mga tol, sino ang gusto ninyong makapanayam natin na abogado sa ating live stream? Balikan ko lamang ito pong post natin na yon. Pero napakarami pong humihiling para kay Attorney Ligutan at kay Undersecretary Claire Castro. Kay Attorney Ligutan, I do not know kung paano siya maiimbitahan at baka di rin tayo mapagbigyan. Pero kay Yusik Claire, tingin ko naman kapag hiniling natin na siya po'y maimbitahan natin, ay baka mapagbigyan po tayo. No? Ibalik ko lamang itong post na to para kayo, mga tol, sino gusto ninyong makasalamuhan natin dito sa ating programa sa mga darating na panahon? Abogado muna ang aanyayahan natin kung sakasakali, no? Kasi maraming mga usaping legal na maganda ang makakapagpaliwanag talaga ng maayos sa mga tanong po natin ay isang abogado. Ito nga po, oh. 'Di ba? Tingnan natin yung mga komento dito. Yan. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, mga tol, sinong lawyer ang nais nyong makapanayam natin sa ating programa? Merong 307 comments to eh. No? Tapos napakarami ng Attorney Ligutan, meron sina Attorney Enzo Recto, Fiscal EJ, Attorney Jesus Palsis, Attorney Carlo Ibanez, Yusik Claire, may mga nang-aasar pa nga rito, sina Sara Daw at si Digong, nabanggit din si Director Melvin Matibag, sina Congresswoman Luistro, pero sa lahat, mga tol, ang nakita ko talaga dito na pinakamarami si Attorney Ligutan at Yusik Claire. No? Anyway, natanong ko lang, i-comment nyo po sa video na ito kung sino yung gusto po ninyong makapanayam natin na abogado rito na pwedeng magpaliwanag sa atin sa mga legal na katanungan po natin. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kina Director Melvin Matibag. yung mga nagtatanong kung ang NBI ba ay bumalik na sa TAF. Hindi, meron po pa kami doon yung clearance center na Clearance po. Center. Kino-construct po ngayon yung building. Ano po yan dinown siya. Talagang giniba. Giniba. Magtatayo po ng bago. Ilang floors po yung tinatayo dyan? Hindi ko po alam yung eksaktong plano pero parang 8 floors po. Matatapos po ba yan ngayong... Sana po 2 years magawa pero yung phase 1, yung foundation tapos na din. Alam ko po reported by DPWH yung phase 2, 3 and 4 is already been bidded. So, sana po. Sana. Ngayon, ang NBI, doon po sa mga nagtatanong, nandito, nangungupahan muna sila. Diyan po sa Pasay po, sa Philinvest po, sa Cyberzone Building. Cyberzone building dito sa Pasay. Marami po kami tatanong, ano ba gusto nyo? Coffee or tea or tubig lang? Kahit mamaya na po. may katunying po ba na kape dito? Yun lang. Wala yun. Ang tabayanan po nyo, baka meron din kayong mga tanong kay Attorney Melvin Matibag, ang ating NBI Director. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Chityam Diapdihon, 7:22 ng umaga. Director, good morning po ulit sa inyo. Magandang umaga po, Katunying. Opo, okay. Ang diretso na natin, ang isa sa pinakahuling balita na pumutok ngayon na medyo interesado ang tao, yung binabanggit ng NBI na isang attempt to frame up the Executive Secretary sa mga kababaihang, sabi nga namin, good girls With bad habits. Okay.
Ano po update niya? Well, una po, ganito talaga. I just want to set the record straight. Para diretso po kasi Apo. medyo mali po yung nagiging direksyon ng ibang report. Ang thinking is, merong 5 babaeng kinausap na isi-set up na parang honey trap, idadaling kay executive secretary po. Hindi po ganun yung pangyayari. Oh. This is, nagsimula po ito sa isang normal na Yun yung kumalat na balita dati, no? Kala natin, dadalhin, gagamitin ni ES Recto. Pero ang totoo pala, gagawa ng kwento. May mga babaeng gagawa ng kwento para kasuhan si Recto at eventually magpa-press conference. operasyon, normal operation po ng NBI Regional NCR po at ng STG po namin. So matagal na pong nasa radar itong personality na ito pong talent manager, tinasabing talent manager, Para sa kasong para sa kasong human trafficking. trafficking. Kasi ang report po sa amin dito, ang intel report, yung aming mga open source intel namin at saka po yung aming human intel, lumalabas itong taong ito na nagdadala ng mga babae at mga lalaki sa kanyang mga sinasabing Kliyente. customer, kliyente. So nangyari po, nagkasapo ng entrapment operation itong NCR kasi meron na po palang time na nadala na to sa NBI din noon eh. Long time ago po. Pwede ko na bang banggitin? Kasi nabanggit naman Ilolito de Guzman. Yan po, opo. So ako lang, I'm just being careful. Ongoing pa po yung... Actually, on the issue of human trafficking, hindi na po ongoing yun. Na-file na po yung kaso. Ano po, na-inquest na. So, nung nahuli po ito, in-entrap sa isang eksklusibong hotel po. May 5-star hotel dito. High-end po ang datingan eh. Nung nahuli po ito, dinala ngayon sa opisina ng NCR, region naman ng NCR Regional Office. At nung iniimbestigahan na, tumatanggi siya na, wala akong ginawa. Parang may term siya na PR lang. Parang yung PR pala po, ibig sabihin, wala, kapi-kapi lang. Kwentuhan. Pero kwentuhan lang. Sa loob na po ng hotel room. Sa hotel room na may body cam naman po yung mga operators namin at nakuha doon, nung tinanggap na yung pera, doon na siya po na in-inform na inaaresto siya for human trafficking. Ang dinala na nga po. Nung iniimbestigahan na po doon sa opisina, nagsalita siya nung sa haba ng investigasyon, biglang sabi niya, ano po ba talagang dahilan? Ba't ako inaresto? Kasi PR lang naman po, wala kaming illegal na ginagawa. Baka po may kinalaman ito doon sa plano namin kay Senator Ralph Recto. So, accident. parang natalisod lang. ayun na nga po, ganun na yung nangyari na yung aming normal na operation, meron palang pwedeng Mas mas malalim. Pala. So, nung nagsalita na siya ng ganun, tinawagan po ako nung team leader na, sir, meron po ganito, ganito nga po yung binabanggit ko. Sabi ko, imbestigahan nyo na. At nung nagsalita na, yung babae dun sa 5, another po na talisod. Kaya sinasabi siguro, ang ganda nung kwento dahil parang telenovela, nagsalita na rin yung babae. On record po yun, official. Nag-consent sila sa recording dun sa pagsasalita nila. At ano po sinabi ng kinumpirma babae? po yung sinabi nung talent manager, yung si dito, na sinasabi, kinausap sila sa isang restaurant sa Quezon City ni dating Congressman Jing Paras para gumawa ng testimonya ng affidavit at ng pahayag na against kay Secretary Ralph Recto. At ang plano, kahapon or today dapat, ipapile nila yung kaso, ano-anong kaso, may kasama pang drugs, ganun po, sabihin yung lugar, sa Rockwell, nagda-drugs, tapos kung ano-anong compromising na sexual thing ang ginagawa, at pang-aabuso. So, ganun, saka... May mga gamit din sila, di ba? Body cam para gawa nila ng ebidensya nila. Hindi po, ang nangyari, Affidavit lang. Wala pa, parang, tama ba intindi ko, Director? Kwento lang. No? Gagawa sila ng kwento, palalabasin na masama si Executive Secretary Ralph Recto. Taliwas po iyon sa una nating inakala na i-engage nila si ES Recto, tapos pagka nandun na, gagawa nila ng eksena. No? Siguro, yun, napaka less likely na mangyari dahil ang edad naman ni ES Recto, ilang taon na yan. No? Siguro naman wala nang interes sa mga ganyang bagay yan. Higit sa lahat mga tol, pangangalagaan na niyan yung reputasyon niya at hindi kukuha yan ng kung sino-sino lang. May asawa yan, nandiyan si Vilma Santos. May mga anak sila. May pinangangalagaan silang integridad.
wala talagang eksena na nandun si ES, walang Wala pong ganun. gagawa lang ng Storya. inventong kwento. Ganun yung usapan. Kung alam niyo po yung term na compromat, Compromat ibig sabihin yung gumagawa ng dossier. Ito po yung ginawa ng Russia. Russia. Na yung mga matataas na official gagawin nila ng dossier na tinatawag mga compromising sexual videos na ganyan or gagawin ng storya, dokumento, ganyan. Ang latest yung kay Donald Trump, yung ginagawa siya ng kwento na ganyan. Ganun ang gagawin. Pero kasama rin sa plano talaga na papuntahin sa isang lugar si ES. Wala po eh. Walang ganun. Kung baga mangyayari, papile Kwento sila lang, ng kaso, gagawa lang ng gawin kwento. po ng kwento, may salaysay, ipapile yung kanyang sinumpang salaysay sa piskalya at magpe-presscon sila. So meron ka ng materialis ngayon. Tapos enough to na smear. sirain ka. You will be put on the defensible ready na Di ba? Ganun talaga yung intensyon nila. Sirain si Executive Secretary Ralph Recto kung totoo yung sinasabi nitong Lito Banayo, no? At yan ang aabangan natin sa mga susunod na pagkakataon. In the meantime, tayo muna yung magtatapos sa ating programa at later, panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Kapag ka mahina ang views natin, dadamihan naman natin ngayon ng live stream. Still, maraming salamat sa inyo mga tol kasi sustainable pa rin naman itong ginagawa natin. Akala nyo lamang mahina yung engagement natin. Hindi. Talagang mahina ang engagement natin pero dahil sa sipag at tiyaga at salamat sa inyong suporta, na-maintain pa rin natin yung ginagawa natin dito. Salamat sa inyo mga tol. See you later sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Mabanggit ko lamang sa August 31, meron po tayong raffle, 20,000 pesos ang ating pong ipapamahagi at syempre, baka mga 5 polo shirt muna kasi may kamahalan yung polo shirt. Pero maganda, no? Ang ipaparapol natin. Lagi natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.